Magandang umaga guys, ayan at welcome back sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page na Virador Pikwat. So ngayong araw guys ay may tatalakayin tayo at may pakikinggan tayo hinggil nga sa di umano no ay pagtatago or pagkatakot ata ni Banat Bay no sa mga kasong kakaharapin niya na isinampa nga ni Senator Trillanes regarding sa cyber libel no at malalaman natin ang mga susunod na hakbang sasabihin naman niya ni Senator Trillanes upang magkaroon ng katarungan nga yung mga na ano nito no ni Banat Bay, nadali nito ni Banat Bay sa kanyang mga content. Kaya naman isa si Ballpoint Man 2.0 ang nag-react dito no sa di umano nga ay nagtatago na, natakot na itong si Banat Bay at pambato. Ito kasi yung pambato talaga literal ng mga DD shit no na mga naglipa na diyan sa kung saan na lupalop ng daigdig ano. At dito nga sa live or upload ata to ni Ballpoint Man 2.0 na kung saan talagang pinaliwanag niya at binakbakan niya ng husto ang mga DD shit at ang kanilang pambato na si Banat Bay nga no. At ito pakinggan natin ang kabuuan ng live or premiere ni Ballpoint Man. Mga pre, ano, pag-uusapan po natin ngayon itong si Banat Bay. Ayan hindi naman mahabang usapan ito, saktong chismisan lang. Diba? Anyway, ito si Banat Bay ngayon mga pre ay alam niyo naman nagkaroon nito ng sabpina. Nagkaroon po ng sabpina dahil kinasuhan po ito ni Trillanes. Ayan, so, pero in fairness pogi si Banat Bay dito sa sa kanyang profile picture. Po, hindi lang naman po si Banat Bay yung nakasuhan. Kintab din. Parang pakwan lang guys no. Oo. Diba yung inahin baboy ni Guo sorry yung kaibigan ni Guo pala, diba? Si Harry Roque Haring Roque, diba? At hindi lang po si Harry Roque, marami yan ang sinasabi natin mga trolls no, kinasuhan po yan ni Trillanes ano. So ito na nga, ito si Banat Bay po ay nananahimik ngayon. Ay nako, may kilala po. Masarap makinig ng mga ganito guys pagka nagkakapita. Nagsabay-sabay yung problema dumating sa kanila, binubura po nila yung kanilang YouTube channel, yung kanilang social media accounts. Kasi hindi na nila kayang i-handle yung mga problema na dumating sa kanila. Diba? Baka malaman natin no, sa mga susunod na araw, pag hindi ito kinaya ni Banat Bay, baka magbura ito ng kanyang YouTube channel. Nako, nakakaawa naman itong tao na to, no? Banat Bay, nakakaawa ka naman, pero sana wag mong burahin na, no? Kasi marami yan ang mahirap guys pagkabayaran na sa social media, mga vlogger tapos pagka na-demanda, diba, magtatago sa saya ng mga diba, gumagamit sa kanya. Yan mahirap at hindi pa po sumisipot sa hearing. Kumbaga wala kang sariling wala kang sariling pananaw mo, wala kang sariling dignidad at pinangahawakan, nakadepende ka sa mga politiko na magtuturo sa iyo no? Bago tayo magtuloy at alam naman natin dati pang issue ni Banat Bay sa mga kasama niyang vlogger no, sa Sponians vlogger sa mga uploads natin. Saka marami actually guys ito nga si Banat Bay ay dating kasama din ni Nino Barsaga, diba? Dati silang magkakasama pero naghiwalay sila ng landas no, dahil dito nga sa issue ni Banat Bay na di umano hindi daw po sila sumipot sa hearing. Masyadong malaki na yung bayad. Siguro, siya na lang. Abogado na itong mga mayayaman naman to. Kinukuha ng mga ibang politiko. Sinasabi ko,
kahit mayaman pa kayo, kahit may pang-abogado pa kayo, hassle kasi yan pag ikaw yung nakasuhan, nasampahan ng kaso. Makulit dito si Ballpoint Man talaga pero kung hindi ka pupunta, mawawarant ka. Idol yun. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, no? Yan po, magkasama po kami sa grupo niya ni Ballpoint Man. Kaming dalawa ay Team Birador po. Ayan, yan po ang aming Team Birador. Yung mga solid BBM defenders. May sampina ka, tapos hindi kasi nung panahon pa man, nung bago ang election, nagde-defend na talaga ako kay BBM. Hindi nga daw sila nagpakita. Siguro, kinakabahan pa. Relax lang. Saka ito, alam ko si BBM din. Oo. Nung panahon na bago mag-election natin. Sa mga kapatid mo, yung manyakis mong kapatid. Kinontent na niya si BBM. Si Uli na dire. Si Ulit na ba? Nag-defend na siya kay BBM nung that time. Patulong ka, hingi ka ng advance. Pa si Papa Bear. Ayan, shoutout pala kay Papa Bear. Yung dada, yung malaki yung katawan pero walang utak. Patulong ka. Tulungan nyo naman ako, kapatid. Ako po yung nakasuhan ni Trillanes. Pero bali-balita ko lang naman po, hindi lang po yata si Trillanes ang magsasampa ng kaso dito sa mga to, no? Kasi paninira po kasi yung ginagawa nila. Pero balita ko pa lang naman yan. Hindi pa naman po confirmed, hindi pa po confirmed na talagang totoo yun, no? So balita ko pa lang naman. Diba? Hindi po si Trillanes yung magkakaso dito ayon sa aking nabalitaan. Yun yung matindi kung may kasunod. Another problema yun. Diba? Baka mapahawa ka na lang sa poste at mapadasal ka kay Kibuloy. Kibuloy, tulungan mo ako. Ipa-stop mo ito. Ipa-stop mo ito. Bigla mong marinig yung boses ni Kibuloy. Ako nga, nagtago Tamong po, pagtago. Ako nga nagtatago Tapos sa akin ka pa magdadasal. Ayun lang yung problema. Kung i-deny kayo ni Kibuloy. Sabihin ni Kibuloy, ako nga nagtatago ba't sa akin kayo hihingi ng tulong? Pero nakakapagtaka mga pre, 3 days na tahimik si Bayad Bay. Walang upload, walang live. Bakit ka tumahimik, Bayad Bay? Sayang yung kita. Ituloy-tuloy mo lang yan para masaya. Yung mga hindi pa nakasuhan, yun yung bumabanat ngayon. Katulad dyan sa mga bayadiro, sino yung hindi nakasuhan dyan? Sila yung bumabanat ngayon. Pag sila naman yung nakasuhan, anak ko, mananahimik na naman yung mga yan. Diba? Yan kasi. Inuunan nyo kasi yung pera. Yung pera kasi darating yan. Yan ang dahil sa gusto, darating yan basta sa mahirap pagka tama. Malay nyo, bayaran ka yung mga talaga. content nyo sa YouTube. Di magkakaroon kayo ng malaking revenue. Yung kaso kasi sa inyo, dumikit kayo sa mga dumikit bayaran kayo ka talaga tapos wala sa ayos yung mga banat mo sa mga politiko. Dahil nakakasuhan ka talaga. May lilita mundo mo, kaso diba? na naman to si Banat Bay. Kung may magkakaso sa kanya, kung halimbawa kakasuhan si Banat Bay, syempre patong-patong na yung kaso ngayon. Pag hindi ginaya ni Banat Bay, magulat na lang tayo. Ang YouTube, burado na. Facebook, burado na. Sana wag naman ganun, no? Palakasin mo yung loob mo. Diba? Himasin mo muna yung baga mo. Sabihin mo, kaya ko to. Kaya ko to, kaso lang yan. Lukuhin mo yung sarili mo. Sabihin mo, kaya ko to. Well, anyway, yung mga kasama ni Bayad Bay, nasa Davao po ngayon.
no? Hindi ko alam kung kukubra sila. Kasi na-issue na nga yung GCash na yan. Na-issue yung GCash. Siyempre pag may GCash, pag nagkabayaran sa GCash, may ano yan, may record. Siguro para walang record, punta kayo dito Davao, punta. Dito ko kayo babayaran. Tag-uwi niyan, tiba. Ngayon, sasabihin ng iba, na mga PBBM vloggers, nainggit lang kayo kasi sila may pera, nabibigyan ng pera. Okay, bakit kami maiinggit? Kasi kung gugustuhin namin yan, dapat nandyan kami. Pero ayaw naming maging bayaran at sasama pa kami sa mali. Sasama kami sa mga may tama, hindi pwede yun. Hindi kasi kami traidor. Sinusuportahan namin yung Pangulo. Ayaw namin ng mga tae na traidor. Sasabihin na, BPM, bakit ka nandyan? Sumama ka, wala namang bayad dyan. Nainggit kayo, di kami mainggit. Malaki din sahod namin sa YouTube. Bayad din kami ni YouTube. Yes, talaga naman. Inamin ko yan, bayad kami ni YouTube. Ngayon, yung nagsasabing nainggit kami, baka kayo yung nainggit sa amin. Diba? Baka kayo yung nainggit kasi kami, hindi naman kami yung, dutae, ito yung, asa na yung bayad mo sa akin? Hindi po kami ganun. Si YouTube po mismo ang nagbabayad sa amin monthly. Hindi kami naiinggit dyan kasi kung sasama ka sa kasinungalingan, sasama ka sa mga may tama, sasama ka sa mali, hindi ka magiging masaya. Hindi ka makakatulog. Paano ka makakatulog? Paano ka magiging masaya? Mali yung sinasamahan mo eh. Mga kriminal yung sinasamahan mo eh. Mga wanted yung sinasamahan mo eh. Anong tingin? Ano rin magiging tingin sa'yo ng tao? Paano na yan? Ay mo, wanted. Sumasama ito sa wanted. Mukhang barya. Palamunin lang ng tae ni Pastor. Nila mo naman. Balita ko may pa-Singapore pa sila. Pupunta pa silang sa Hong Kong ba? Hong Kong ba? And ayun guys, Hong Kong yata pagkakaalam ko eh. Dito na muna natin puputulin ng ating talakayan regarding dito. Kung gusto mo mapanood yung full video, ayan, nandyan sa comment, ayan, section ang channel ni Ballpoint Man 2.0. Pwede mong panoorin yung kabuuan ng video na ito at ipagpatuloy ang panonood doon, no? Kung ikaw ay nabitin sa aking video. Pero meron lang akong konting komento regarding dito sa issue ni Banat Bay at ng kabuuan ng kanyang grupo kung saan ay talaga namang di umano nga ay nagtatago, no? Kasama ata to si kay Kiboloy, no? Si Kiboloy din nagtatago at yung mga ibang alipores nila ay nagtatago nga rin, okay, dahil nga sa ICC. Okay, so abangan natin yung mga ibang mangyayari pa, no? Yan yung consequences ng mga pinagagawa nila kasi nung mga panahon na sila ang siga, sila ang namamayagpag, no? Hindi porke tayo nasa position tayo at malakas tayo today, but ang lakas kasi may katapat din yan, diba? So dun lang tayo, maghayag lang tayo ng tama na pawang katotohanan, diba? Wala namang masama, wala namang nagbabawal dyan. Pero sa kaso ng mga to, sa kanilang mga pinagsasabi, sa kanilang mga bintang sa gobyerno, especially ngayong gobyerno, no, sa governance ni BBM, President BBM, diba? So hanggang dito na lang muna guys, at mamaya magre-reaction pa tayo regarding sa mga isyung tinatalakay dito sa sa Malacanang, no? At dito sa update ng West Philippine Sea, abangan po natin yan, no? At paganda nga ng paganda ang kwento kung saan talagang tinututukan ng sambayan ng Pilipino. And of course, ang
istorya ng Pogo, no? Mainit din ang usapan dito, no? At abangan natin yung mga susunod na pahayag, no, ni Senator Risa Hontiveros, no. Abangan po natin yan kung ano yung mga koneksyon ng Pogo sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno. So abangan po natin yan at maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo muli. Once again, this is your Kabirador, Birador Pikwa. Thank you so much and have a great day, everyone. Peace out.